Sige po, lahat po ay makakaupo na. Tayo po ay manalangin muna sa Panginoon. Minsan pa aming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa pribileyo na pinagkaloob mo sa amin na kami po ay sumamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At sa isa pa pong uri ng pagsamba, Panginoon, ang dalangin ko po, ang patuloy mo pong pagkilos sa amin sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong pong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso sa katotohanan ng iyong pong mga salita sa umagang ito. Ikaw po, Diyos, ang kumilos sa amin. Ikaw po, Diyos, ang patuloy pong mabigay sa amin ng kaunawaan sa mga salita mo, Panginoon. O Lord, dalangin ko po ang iyong pong biyaya at pagpapala ng spiritual, o Diyos, sa aming mga buhay sa umagang ito. Maging inyong lingkod, Lord, gamitin mo lamang pong isang instrumento ng iyong kalwalatian. Ikaw pong maparangalan, mapupurihan, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa pong malakas na palakpak kay Lord. Ayon. Okay, tutuloy po natin yung ating tema na influential life. No. Ngayon pong umaga ay pag-usapan po natin ng isang napaka-importanting paksa tungkol po dun sa tema po natin. No, marahil po ay narinig nyo na yung pagiging, ano yung biyaya, yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon bilang mga anak niya. Di po ba tayo po ay biniyayaan na maging asin at ilaw ng salibutan? Amen. Pero narinig nyo na rin po, bakit marami po na biniyayaan ng ganitong katangian, asin at ilaw ng salibutan, pero hindi nagpa-function. No. Asin ka pero wala kang alat. Ano kaya yon? Ilaw ka pero wala kang sinag. Yun po ang pag-uusapan. Bakit po? Anong kailangan para mag-function po yung blessing ng Lord sa atin, yung pagiging asin at ilaw mo? No. Ano yung kailangan? No. Para maging mabuti at positibo tayong impluwensya ng ibang tao sa mundong ito. Amen. Alam niyo po, ang mundong ito ngayon ay punong-puno ng pagsubok at pagbabago. No po, ang dami po. Ngayon, nakaraan po yung pagsubok sa Bicol. No. Buti na lang tayo po ay napakabuti ng Diyos sa atin kahit na tayo po ay kasama po dun sa malakas na signal. Wala pong ganong pagsubok. No. Ang dami rin pong pagbabago. Noong panahon, sabi po ng mga in-interview, nung panahon nila, yung mga medyo matatanda na, hindi raw po nila naranasan kahit minsan yung ganong kalaking baha. Pero ngayon, iba na. May pagbabago, yung climate change. No? So, dahil po ang mundo, punong-puno ng pagsubok at pagbabago, mahalaga po na tayo po'y maging inspirasyon. Amen. Mahalaga po na ang buhay natin bilang asin at ilaw ng salibutan ay maging inspirasyon doon sa mga taong nakakaranas po ng mga pagsubok. No? So, maging inspirasyon tayo o maging asin ng nabubulok na mundo at maging ilaw sa mga taong nasa kadiliman. Ang tanong, anong kailangan? Asin ka, ilaw ka, para mag-function yung blessing na yun ng Lord. Anong kailangan? No, anong kailangan para maging kasangkapan tayo o maging impluwensya ng mundong ito tungo sa pagbabago? O tanggap natin, biyaya yan ng Lord yung pagiging asin at ilaw natin. Paano magpa-function? No. Paano tayo magiging impluwensya ng mundong ito tungo sa pagbabago? Ang grasyang ibinigay sa atin ng Diyos bilang asin at ilaw ng salibutan ay may kailangang tuntunin para maisagawa ito. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi komot, sabi ng Diyos, asin ka at ilaw ng salibutan. Ganun na lang yun. May tuntunin po para maisagawa mo yung blessing na yan ng Diyos sa'yo. Yung grasya na pagiging asin at ilaw, may tuntunin yan. No? Dahil bago tayo magamit ng Diyos sa specific na task, kailangan angkop, karapat-dapat, akma, tumpak. Tumpak ka sa task na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung tayo natasan na maging influencer, no, asin at ilaw ng salibutan, angkop, karapat-dapat, akma, tumpak.
tayo doon sa task na yun. Dapat, angkop kang asin, karapat-dapat kang asin, no? Karapat-dapat kang ilaw. Yan po ang pag-uusapan po natin. Yung, paano ka ba maging asin at ilaw ng salimutan? Tingnan po natin, yung kahulugan po ng influence. No, marami na po nating narinig. Ano yung kahulugan niya? Yung meaning ng influence. Influence is the power to have an important effect on someone or something. No. Alam niyo po, ang impluensya po, o ang influence hindi lamang po isang pagkilala. Kapag kasi sinabing influential ka, pagkilala yun. No. Halimbawa, isa kang influential people, pagkilala yun sa'yo. Hindi lamang po doon natatapos ang kahulugan ng impluensya. Ito ay kakayahan nating maapektuhan, makaapekto sa isipan at desisyon ng ibang tao. Positibo man o negatibo. Ang ating impluensya ay may malaking epekto. Kaya naman nararapat tayong maging maingat sa kung ano ang ating pinapakita at itinuturo sa iba. No. Alam niyo po ang buhay natin, influential talaga yan. No, influential yan. Kaya lang sa dalawang paraan, sa dalawang uri. Ang impluensya ay siguradong nakakabit sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, lahat ng tao ay influencer. Pero dalawang paraan niya nagagamit. Nagagamit niya yung impluensya na yan in positive way. At nagagamit din yung impluensya na yan in negative way. Kaya dalawang uri ng impluensya meron ng tao. Positive influence at negative influence. Kaya titingnan natin mamaya kung nasa ang kategory tayo ng impluensya. No? Ibig sabihin, ang positive influence, nagpapabago at nag-uudyok tungo sa kabutihan. Pag positive influence ka. Ibig sabihin, nagdadala ka ng pagbabago at nakakapag-encourage ka doon sa mabuti. Kapag naman negative influence, nagdadala yan ng takot. No, pagkasira o pagkakamali. Okay, tingnan mo katabi mo kung anong klaseng influence yan. Dalawa lang, kapatid, dalawa. Tandaan mo, ang buhay mo, influencer ka, pero dalawa lang klaseng influence. Positive at negative influence. Kaya, tingnan mo, kapag asin ka o ilaw, hindi nagpa-function, nasa kategory ka ng negative influence. Amen. Pero kapag asin ka, naaalatan mo yung walang lasa, nalalasahan mo, napapalasa mo yung walang lasa, at naiilawan mo yung madilim, positive influence ka. Amen. Okay. Ang influence ay maaaring magamit sa positibo at negatibong paraan. Kaya dapat maingat tayo dahil malaki ang epekto nito sa tao. Yun sa mga tao, halimbawa tayo po nakikisalamuha everyday, yan, dami nating nakakasalamuhang tao. No? Dapat po maging maingat po tayo dahil malaki po yung epekto sa tao nung nakakausap mo, nai-influensyan mo. Kung positive influence ka, malaking epekto nun sa tao. Kung negative influence ka, malaki din ang epekto niyan sa tao. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus na kayo'y asin at ilaw ng salibutan. No, ang ibig sabihin po nito ng Panginoon, maging positive influence kayo. Amen. Hindi tayo negative influence. Okay? So kasi sabi nga, ang asin, preserver. Di ba? Positive. Amen. Kapag sinabing asin ka, preserver ka, positive influence ka. Kapag sinabing ilaw, enlightener. No? Ibig sabihin, positive yun. Yun yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi niya, ginrasyan tayo ng biyayang ito ng asin at ilaw. Kasi gusto ng Panginoon, maging positive influencer tayo. Amen po ba? Okay. So, kaya dapat, ang buhay natin ay maging positive influencer tayo. No, para positibo rin ang ibubunga nito sa tao. Kasi kapag negative influencer ka, negative din yung ibubunga niyan sa tao.
Ang dami nating mga taong nakakasalamuha. No, kaya pag-ingatan po natin. Basahin ko po yung Matthew 5:13 to 16, sabi niya. Kayo ang asin ng salibutan. Ngunit kung asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, pagpalain po ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ngayon, ito po yung pag-uusapan natin. Paano tayo magiging mabuti o positive influencer? Amen. Para matanggal po tayo doon sa pagiging negative influencer. Kasi tandaan nyo, pulitin ko, whether you like it or not, influencer ka. Amen. Taga-impluensya ka. Sa dalawang paraan, positibo o negatibo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang salita, bilang asin at ilaw, positive yun ang ibig sabihin. Maging positive influencer tayo, nagpapabago at nag-uudyok sa kabutihan. Amen. Okay. Isa sa mahalagang importanteng bagay para maging positive influencer ang isang tao ay ang kanyang tunay na relasyon sa Diyos. No? Bago po tayo maging positive influencer, kailangan ayos o may tunay kang relasyon sa Diyos. Tandaan po natin kung bakit ang tao, ang isang Kristiyano, hindi nagpa-function doon sa dapat niyang i-function na positive influencer kasi hindi tama, hindi tunay ang relasyon niya sa Panginoon. Pero kung tunay ang relasyon mo sa Panginoon, ito yung magiging daan para mapunta ka doon sa gusto ng Panginoon na maging positibo o mabuting influencer ng mundong ito. No? Kaya magiging mabuti at positibong influencer ka kung may tunay at maayos kang relasyon sa Diyos. Kaya sabi po ng Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ayon po sa mga talata, mahalaga na ipakita natin ang ating mabuting mga gawa upang papurihan ang ating Ama. Ang tunay na relasyon sa Diyos ang magiging liwanag sa ating buhay at nagiging inspirasyon sa iba. No, yung tunay at maayos nating relasyon sa Diyos, ito yung magiging paraan, no, para maging liwanag at pampalasa ka sa ibang tao. Pero kapag wala kang relasyon sa Panginoon, imbis na liwanag, kadiliman, imbis na pampalasa, pampapait ang buhay mo sa iba. No? Kaya kapatid, hindi mo magagawa, hindi ka mapupunta dun sa pangarap, sa kagustuhan ng Panginoon na maging positive influencer kapag hindi ayos ang relasyon mo sa Kanya. Amen. Ang tunay na relasyon sa Diyos, ang tanging daan para ang isang tao ay makagawa ng mabubuting bagay. Kaya tayo, alam niyo po, hindi tayo makagawa ng mabubuting bagay, which is ito yung pagiging asin mo at pagiging ilaw mo sa ibang tao. No? Kapag hindi ayos ang relasyon mo. Pero kapag ayos ang relasyon mo, ito yung magiging paraan para makagawa ka ng mga mabubuting bagay. Kaya lahat ng tao na hindi ayos ang relasyon sa Diyos, mahirap makagawa ng mabuting bagay. Tama po ba? Mahirap pong gumawa ng mabuting bagay. Kahit nga minsan, medyo ayos na, nahihirapan ka pang gumawa ng mabuting bagay. Ang much more kung hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Paano mo maipapakita yung mabubuting bagay kung hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos? At yung mabubuting bagay na yon, ang siyang paraan para maikayat mo ang tao, maimpluwensyan mo ang tao. Amen.
Alam mo kapatid, kapag mayroon kang mabubuting bagay na galing sa relasyon mo sa Diyos, kahit sino pang tao dyan na tigas, may impluensyan mo dahil sa kabutiang ginagawa mo. Dahil sa mabubuting gawa mo, makikita nila yung mabubuting gawa mo at mapapapurihan, sabi dito, ang Ama na nasa langit. Amen. Kaya kung Kristiyano ka, asin at ilaw ka ng salibutan, hindi ayos ang relasyon mo, paano ka makakagawa ng mabuti sa kapwa? Paano makikita yung kabutihan na galing sa Diyos sa buhay mo? Amen. Alam mo, yung mabuting bagay, ito po yung tungkulin natin bilang isang asin at ilaw ng salibutan. Yun yung paraan para makapag-impluwensya tayo. No? Kaya, alam niyo mga kapatid, hindi po totoo na may tunay kang relasyon sa Diyos kung wala sa hulog ang mga ginagawa mo. No? Ano yung wala sa hulog ang ginagawa? Yung di mabuti. Kaya hindi po totoo yun. Kapag sinabi mong may tunay akong relasyon sa Diyos, wala sa hulog yung ginagawa mo, hindi totoong may relasyon ka sa Panginoon. Kasi ang may relasyon sa Panginoon, ang magagawa niyan puro mabubuti. Pero pag wala, sira ang relasyon mo sa Diyos, wala sa hulog ang gawain mo. Ang pananalita mo, kilos mo, wala sa hulog. Pag sinabing wala sa hulog, hindi ayos, hindi maganda. No? Alam mo mga kapatid, ito po yung isa sa purpose ng buhay natin bilang asin at ilaw ng salibutan para maging influencer ka. Ang sabi po ni Paul in Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong paman. Amen? Ano yung purpose ng buhay natin? Gumawa ng mabuti. Anong pinagmumulan ng paggawa ng mabuti? Relasyon sa Diyos. Kaya nahihirapan kang gumawa ng mabuti. Hindi ayos ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya hindi ka rin nagiging influencer. Hindi ka nagiging positive influence sa tao, kundi negative influence. Kaya mga kapatid, ayusin po natin yung relasyon natin sa Diyos. Hindi magpapangsyon sa buhay natin yung pangarap ng Diyos na asin at ilaw ng salibutan. Ang mabuting gawa ang nagiging daan para maging impluensya ang ating buhay sa iba. At yan ang bunga ng ating relasyon sa Diyos. Makakagawa ka lang ng mabubuting bagay kung tunay ang relasyon mo sa Panginoon. Period. Amen. Kaya kung wala kang tunay at maayos na relasyon sa Panginoon, mahirap kang gumawa ng mabuti. At mahirap kang maging influencer. So bakit napakalaki ng influensya ni Apostol Pablo sa mga tao ng panahon niya? Alam niyo ang dahilan? Yung kanyang tunay at maayos na relasyon sa Panginoon. No? Ang dami niya. Tingnan nyo, siya yung maraming naitayong simbahan sa kasaysayan. Ito po yung patunay na siya ay isang mabuting influencer dahil sa kanyang tunay na relasyon sa Diyos. Dami niyang na-influensyahan. Kahit saan siya pumunta, kahit saan lugar siya pumunta, marami siyang na-influensyahan. Bakit ganon? Ma-influensya siya. Kasi may tama, maayos, tunay siyang relasyon sa Panginoon. No? Bakit tunay ang relasyon niya sa Diyos? Mula sa pagiging kaaway ng Diyos tungo sa pagiging isang tapat na alipin ng Panginoon. Amen. Kaya kapag ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoon, mula doon sa pagiging masuwayin mo, nagiging masunurin ka, nagiging alipin ka ng Panginoon, hindi pasaway sa Panginoon. Amen. Yan yung tatakbo ng tunay na may relasyon sa Diyos. Kaya, sa pamamagitan ng ating tunay at maayos na relasyon at pananampalataya sa Diyos, nagiging asin at ilaw tayo ng mundo. Amen po ba? Ang hirap mga kapatid. Kahit na ginrasyan tayo ng Diyos ng ganyang pagkakataon, asin at ilaw ng salibutan, hindi mo magagawa yun.
Hanggat hindi ayos at tunay ang relasyon mo sa Panginoon. Sipin mo sarili mo, bakit ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, wala ka na-impluwensyahan? Pati pamilya mo, hindi mo kayang impluwensyahan. No? Dalawa na lang kayo sa bahay. Magkaiba pa kayo ng paniniwala. Ba't hindi mo siya ma-impluwensyahan? Ano mo dahilan? Ang problema, yung relasyon mo sa Panginoon. Subukan mong ayusin yung relasyon mo sa Panginoon. Kahit hindi ka magsalita. Maniniwala sa Diyos na sinasabi mo. Amen. Pero hanggat hindi tunay at maayos ang relasyon mo sa Panginoon, kahit magtambling-tambling ka sa harapan niya, no. Kahit libre mo siya ng libre, wa-epek. Ang malakas ang epek na maging influencer ka yung tunay at totoo mong relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, ang taong may tunay na relasyon sa Diyos, ganito po yan. Ang kanyang mga gawa ay pinapakita ang kanyang pananampalataya. Kapag ang tao may tunay at maayos na relasyon sa Diyos, yung kanyang mga gawa, ipinapakita ng kanyang pananampalataya. Ang tao may tunay na relasyon sa Diyos, ang kanyang mga gawa ay sa puso, naggaling sa puso at naguudyok sa iba upang magpatuloy sa mabuting landas. No? Ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo nung mawala ang kanilang relasyon sa Kanya? Ang sabi po ng John 15:5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ito po yung panahon, no? Ang isa po sa konteksto nito, yung relasyon ng Diyos sa tao. Ito po yung panahon na mga Hudyo ay nawala na ng koneksyon, yung relasyon na sa Panginoon, no? Nawala. Kaya ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. Makagawa ka ba ng mabuti? Kung hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Ano mang bagay na gusto mong gawin, hindi mo magagawa. Yung pagiging influencer, hindi ka magiging influencer kapag wala kang relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Anong pagmamalaki natin? Wala. Kaya napakahirap po mga kapatid na mapunta po tayo doon sa tinatawag na pagiging asin at ilaw ng salibutan kung hindi maayos at tunay ang relasyon natin sa Diyos. No? Kaya po, the need, ang kailangan para maging influencer ang buhay mo, impluwensya ang buhay mo sa iba, ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Wala nang iba. Kaya, anong uri ng influence ang magagawa ng isang tao? Taong walang maayos na relasyon sa Diyos. Negative influence. Kaya huwag kang magtaka. Bakit yung mga anak mo lalong bumabait? No. Samantalang ikaw, pasimba, ang dalas mong magsimba. No. Walang nagbabago. Kasi, imbis na maging influence ka sa positibong paraan, nagiging negatibo pa. Kasi kapag, gaya yung sinabi ko kanina, kapag hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, kahit Kristiyano ka sa bahay, hindi pa rin mabubuting magagawa mo. Hindi mo kayang pigilin yun. Hindi mo nga itatago yun, lalabas at lalabas yung tunay mong kulay. Kapag wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang unang kailangan para ma-serve natin yung purpose natin, asin at ilaw ng salibutan o maging influencer ka, maayos at tunay na relasyon sa Diyos. Ngayon, kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Kumusta? No? Makikita mo ngayon, kaya pala yung mister ko, yung asawa ko,
Yung misis ko, hindi ko madala-dala sa Panginoon. Kasi, hindi maayos relasyon ko sa Diyos. Mga kapatid, hindi natin makukuha sa sa dahas. Hindi natin makukuha yan sa kung ano-ano mang bagay na paraan mo. Makukuha yan kapag inayos mo ang relasyon mo sa Panginoon. Amen po ba? Yung iba, ang tagal na pinagpipray, buong pamilya, makakilala sa Diyos. Pinagpipray. Pero hanggang ngayon, wala nangyayari. Kasi kasalamuha mo sila sa bahay. Kasi kapag hindi maayos ang relasyon mo, hindi nila makikita yung pagbabago ng galing sa Panginoon sa buhay mo. Ang mangyayari, kapatid. Okay. Pangalawang kailangan para maging positive influencer tayo o mag-function tayo bilang asin at ilaw ng salibutan, tunay na relasyon sa kapwa. Maliwanag po sa atin na ang pinapa-impluensya ng Diyos sa atin ay tao. Amen po ba? Hindi po tayo inatasan ng Diyos na mang-impluensya ng hayop o ng mga bagay. Tao po. Ang i-impluensyahan po natin para kay Lord, tao. Ngayon, kung wala kang maayos o tunay na relasyon sa kapwa, sinong mai-impluensyahan mo? Sila yung pinapa-impluensya sa atin ng Diyos. Amen. Kapag Kristiyano ka, wala kang social life, hindi maayos yung pakikitungo mo sa mga tao, sinong i-influensyahan mo? Hindi naman hayop ang pinapa-influensya ng Diyos sa atin, tao. Ano po ang utos ng Panginoong Hesus sa atin bilang disciple? Mang-influensya ng tao. Go and make disciple, sabi niya. Sino yung disciple? Mga tao po yan. Kaya po sabi niya sa John chapter 13 verse 34 to 35, sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo iniibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang pag-ibig natin sa kapwa ang magpapakilala sa Panginoon. Amen. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, yung love mo sa kapwa mo kahit hindi ka ibig-ibig, ang siyang magpapakilala kung sino si Lord sa buhay mo. Amen. Kapag nakita at naramdaman ng mga tao ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa pamamagitan natin, may impluwensyahan natin silang sumunod sa Diyos. Amen. Pero kapag Kristiyano ka kasi ilaw ka ng salibutan, wala kang love sa kapwa, sino nga impluwensyahan mo? Ang sabi ng Panginoon, napakatindi, love your neighbor. At matindi, love your enemy. Bakit inutos ng Diyos yon? Para mag-function ka bilang asin at ilaw. Para maging influencer ka. Para maging impluwensya ang buhay mo sa iba. Hanggat walang love, mga kapatid, hindi ka makagawa. Hanggat wala yung pag-ibig sa puso mo. Ang mabisang paraan para makapag-impluwensya ka ng tao, ipadama mo ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan mo. Amen. Yung simpleng nakapagpadama ka ng love sa kapwa mo, isa po yung malaking impact para ma-impluwensyan mo siya kay Lord. Amen. Alam niyo po, marami po dito ang naging Kristiyano dahil dun sa paraang yun. Amen. Yung nasa panahon siya ng problema, ipinadama natin bilang Kristiyano yung pag-ibig natin. Alam nyo, yun po ang napakalaking impact. I remember po yung maong Sister Salve. Alam nyo po kung bakit meron pong Angie Bona ngayon? Dahil po naipadama ni Ate Salve yung love sa kanila during the time na meron po silang problema. Amen.
Bakit ngayon meron pong Angie na napaka-dedicated kay Lord? Dahil naipadama po ni Sister Salve yung pag-ibig ni Kristo sa kanya, sa kanila. Yung pong panahon na yun, may sakit po yung tatay niya. No. Wala pong nagbabayad kay Sister Salve. Alam niyo po, kung nakita niyo si Sister Salve nung panahon niya, masasabi mo na isang bulatin na lang hindi nagpipirma sa kanya para mabuwal. Ganun po hina yung katawan. Pero yung love niya, matindi pa sa bundok. Malaki pa sa bundok. Mahalaga po. Alam niyo po, ang puso ng Biblia, ano? Love. The heart of the Bible is love. Ano po yung verse sa Bible na puso ng Biblia? John 3:16. For God so loved the people of the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. No. Kaya inuutusan po tayo ng Panginoon na magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos ay sa kapwa. Para magampanan mo yung pagiging asin mo at ilaw ng salibutan. That's the needs. No, yun po yung kailangan. Kaya nga po, ang pag-ibig sa kapwa, ang pangalawang mahalagang utos ng Panginoong Hesus. Dahil ito ang paraan para magawa natin ang grasyang ibinigay sa atin ng Diyos bilang asin at ilaw ng salibutan. No? Ito po yung, ang love, ang pangalawa sa pinakamahalagang utos. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo ma-impluwensya ng isang tao na wala kang naitayong relasyon? Tingnan mo nga. No, inutusan tayo mag-impluwensya. Mag-preserve, mag-enlighten ng tao. Kung wala kang naitatayong relasyon sa tao, paano mo siya ma-impluwensyahan? Alam niyo, si Jesus, bago niya na-impluwensya ng kanyang mga alagad, nagtayo muna siya ng relasyon sa kanila. Jesus na yun, ha? Alam niyo po ba, Jesus spent 80% of His life sa tao. Nagtayo siya ng relasyon. Kaya yung 12 disciple, na-impluwensya niya ng matindi yun kasi nagtayo siya ng napakatinding relasyon doon. 80% ng buhay niya nakalaan doon sa tao. Yung 20% lang yung personal niya bilang tao. Amen? So, ano ang katangian ng tunay na relasyon sa kapwa? May katangian po yan. Ang tunay na relasyon sa kapwa ay nagpapakita ng ating malasakit at pagpapahalaga. Kapag merong ka raw tunay na relasyon o pag-ibig sa kapwa, magpapakita ka ng malasakit sa kanya at pagpapahalaga. Ibig sabihin, may malasakit ka sa kanya at mahalaga siya sa iyo. Kaya sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagpapahalaga ay nagiging pundasyon ng pagtitiwala at pagkakaunawaan sa ating mga kapwa. Yun po yung paraan. Matinding paraan po yan. Alam niyo, kapag merong nagpakita ka po ng pagpapahalaga at malasakit sa kapwa mo, ang gaan mong impluwensyahan siya. Amen? Kaya wala tayong na-impluwensyahan. Alam niyo, sorry to say, wala tayong nagiging pagpapahalaga sa kanila. Lalo na yung pagmamalasakit sa kanila. No? Sana hindi ganito ang kaisipan ng tao. Bahala ka sa buhay mo. Basta't ako, tagalangit, bahala ka sa buhay mo. Wala po tayong may impluwensyahan nun. No? Kapag nakikita natin ang kapwa natin, masama man yung ugali niyan. Kung gusto mong maimpluwensyahan, magpakita ka ng malasakit at pagpapahalaga sa kanya. Yan ang utos eh. Amen? Pangalawang katangian, ang tunay na relasyon sa kapwa ay nakikita sa pagbibigay tulong at pakikiramay. Amen? Ang sabi po ng Romans 12:15,
Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Amen. Kung merong nagagalak, huwag kang malulungkot. Kung merong tumatangis, makitangis ka. Yan po yung tinatawag na pakikiramay o simpati. Ang pagkakaroon ng simpati o pakikiramay ay nagiging tulay upang mapalapit tayo sa kanila at mabuo ang ating impluensya sa kanila. Amen. Kaya lang kapag hindi nakikita sa atin yung malasakit, yung simpati, no? Yung pakikiramay na yan, hirap. Mahirap po tayo mag-impluensya. Kaya hindi sign ng love na kapag may nahihirapan, natutuwa ka pa, bage mo. Diba? Hindi po sign ng love yan. Yung may nahihirapan, natutuwa ka. Kapag may umaasenso, naiinggit ka, magisan la rin. Diba? Meron pong Kristiyanong ganyan. Pag may umaasenso, naiinggit. Hindi po yun yung sign ng love na sinabi ng Panginoon sa atin. No? Dapat kapag nahihirapan ka, sabi na ng verse natin, no, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Pag merong nahihirapan, kung kailangan ng tulong mo, kung kakakayanin mong tumulong ka para ma-impluwensyan mo siya. Kapag may umaasenso, dapat grateful ka. Amen. Dami ko pong narinig na ganyan. Merong umasenso. Yung kapitbahay. No? Nung umasenso itong tao na to, kaya Kapampangan, no, tala na yung kasabi. Danebo rin kasabi. Ayaw ng kausap. Inggit eh. Hindi po ganyan ang tinuturo po ng Biblia. Pag may umaasenso sa buhay, makigalak ka. Amen. Hindi yung naiinggit ka. So mga kapatid, kumusta po ang relasyon natin sa kapwa? No. Hanggat hindi ayos ang relasyon natin sa kapwa, mga kapatid, yamang ito po ang pinapa-impluwensya sa atin ng Diyos. Hindi natin magagawa maging asin at ilaw sa kanila. Hindi mo sila ma-impluwensyahan. Kaya, sa oras na to, ayusin po natin yung relasyon natin sa kapwa-tao. Amen? Kung may sira ka mga relasyon, ayusin mo. Kaya kahit anong panalangin mo kapag meron kang sirang relasyon, hindi yan po makakarating sa langit. Dahil kasalanan po ang sa tao ang may anong relasyon, sirang relasyon. Ang sabi po ng awit 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, hindi ako diringgin itong Panginoon. Kahit anong gawin mo, hindi ka diringgin. Manalangin ka man, Lord, gusto ko pong makakilala ang asawa ko, kapatid ko, mga anak ko, hindi ka diringgin kapag hindi tama ang relasyon mo sa kapwa. So, ito po yung pangatlo. Pangatlong paraan, kailangan para po ma-serve po natin sa ating buhay yung pagiging asin at ilaw ng salibutan o maging influencer tayo, positive influencer tayo. Patuloy na pagsasanay sa sarili. Mahalaga po ito. Growth is not automatic. It takes process to grow. Amen. Bakit mahalaga to? Bakit mahalaga yung pagsasanay ng sarili? Alam niyo po, ang paglago, hindi po yan automatic. Kailangan dumaan ka sa proseso ng paglago. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, 1 Timothy chapter 4 verse 15, isagawa mo ang mga ito at pagukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Anong sinabi po ni Paul kay Timothy? Isagawa mo ang mga bagay na to. Ilagay mo ang iyong sarili sa mga bagay na to. Yan po ang mahalagang bilin ni Paul sa atin dahil
Ang paglago sa ating sarili, sa spiritual at personal na aspeto ay mahalaga upang maging epektibo at positibo tayong influencer. Amen. Hanggat hindi po tayo lumalago sa pagkakilala sa Diyos, lumalago yung pananampalataya natin sa Diyos, mahirapan din po tayo. Ulitin ko po, sabi niya. Ang paglago sa ating sarili sa spiritual at personal na aspeto ay mahalaga upang maging epektibo at positibong influencer tayo. Mahalaga po yan. Dahil lahat ng taong naging influential ang buhay sa iba, dumaan sa proseso ng pagsasanayo, paglago. No, katulad ni Paul. Sinabi ko po kanina, napakalaking impluwensya niya sa tao. Dumaan muna siya sa proseso ng pagsasanay bago siya naging influential. Amen. Bago siya naging influential sa iba, may proseso siyang pinagdaanan. Yung spiritual process, spiritual preparation, mahalaga po yan. Kaya tayo po mga kapatid, hindi tayo nagiging epektibo at positive influencer, ayaw mong dumaan sa proseso ng pagbabago. Bakit kailangan ng pagbabago? Kasi meron tayong old nature ng hindi bago, lumang pagkatao. Kailangan mo nang mabago yung old nature natin na yon upang maging angkop, karapat-dapat tayo maging influencer. Alam nyo naman po yung luma nating pagkatao. Kung gusto nating maging influential ang buhay sa iba, idaan mo ang sarili mo sa proseso ng paglago. Amen po ba? Kaya hindi ka nagiging influencer eh. Ayaw mo ng growth. Ayaw mo ng paglagong espiritual. Pag lumago ang espiritual mo, ang dami mong pwedeng gawin sa karya ng Diyos. Amen. Una, mababago ang sarili mo. Pangalawa, tataas ang spirituality mo. At yan ang hindi mo madadaya. Mga kapatid, kung gusto po nating maging influential ang buhay sa iba, idaan mo sarili mo sa proseso ng pagbabago. Magganap ka ng mga oportunidad upang masanay ang sarili mo. Amen. Ang dami pong opportunity ng pagbabago, ng pagsasanay. Ang simbahan po, meron po siyang spiritual process. Bakit po yung iba, influencer sila, ma-influensya na sila kasi dumaan po sila sa proseso ng pagbabago. No? Ang dami po dyan na opportunity, yung paglilingkod sa community at simbahan, pagtulong sa mga nangangailangan at paglalagay ng sarili sa proseso ng simbahan. Amen. Ang simbahan po may prosesong ginagawa. Katatapos lang po ng lifestyle. No, katatapos lang lifestyle. Proseso po yun ng paglago. Pero bilang Kristiyano, ayaw mo ng ganong proseso ng buhay mo, paano magiging asin at ilaw ang buhay mo? Ayaw mo ng spiritual growth. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Narinig po natin ngayon ang pangunahing elemento upang maging influential ang ating buhay sa iba. Ito po ay sa pamamagitan ng ating tunay na relasyon sa Diyos. Tunay at maayos na relasyon sa kapwa at patuloy na pagsasanay sa sarili. Alam niyo po mga kapatid, ang tatlong yan ang magsisilbing lakas at tagumpay natin para maisakatuparan natin ang grasyang ibinigay sa atin ng Diyos bilang asin at ilaw ng salibutan. Kaya manalangin tayo sa Diyos na maabot natin at magawa ang tatlong mahalagang elementong ito ng pagiging isang mabuti at positibong influencer ng mundong ito. Idalangin din natin na maging mabuti at positibo tayong influensya sa ating pamilya, community at simbahan. Amen po. Ulitin ko po mga kapatid. Iiwanan ko po sa inyo para hindi nyo makakalimutan. Ano man ang gawin mo, gustuhin mo mang
maging asin sa kapwa mo, maging ilaw ng pamilya mo, ng community mo. Kung hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos, di yun mangyayari. Kung gusto mong maimpluwensya ng pamilya mo, loved ones mo, community mo, simbahan mo, kung wala kang tunay at maayos na relasyon sa kapwa, hindi mo rin yun magagawa. Kung gusto mo maimpluwensyahan ng pamilya mo, loved ones mo, community, simbahan mo, ayaw mo ng paglagong spiritual, hindi mo rin magagawa. Kaya kapatid, sa umagang ito yung idalangin mo sa Diyos. Ito yung abutin mo. Ayusin mo relasyon mo sa Diyos. Ayusin mo relasyon mo sa kapwa mo. At magtiyaga kang lagay sa proseso ng pagbabagong spiritual ang buhay mo. Yun ang magiging paraan mo. Yun ang magiging susi mo. Parang buhay na yan, maging impluensya sa iba. At mag-function ka sa grasyang ibinigay sa iyo ng Diyos bilang asin at ilaw ng salibutan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Habang tayo po ay umaawit, nasapin po natin ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah, Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save.